You know what, guys? I have received a video message from one of my cousin that day before yesterday. And when I watched that video, it is about a 17 years old boy with autism who got bullied, got beaten by the four children. Three of them are minor and one of them are on the right age. Can you just imagine that? You watch this, guys, and you can see it. Dati ang ginikanan sa mga bata to ya. Ara lang to. Papa na guguro nila eh. Nago nila eh, upo nila eh. Sige, ang kasi ko kami na tanong mo nila. Bitan eh. Ha? Sige, tanong sila. Sila sa ako. Baba yung ube. Kaya. Charbe. I've rang my cousin just to get more information about it. So anyway, that autism boy is a little brother of my cousin boyfriend. Do you know how did it happen? Those children who used to bully him, but that autism boy used to ride on his bicycle, just running around on that area. They used to bully him. They used to call him buang, baliw, or the bully children that they can talk anything they want to talk. Or they can do things what they are wanting to do. Right? So this is what happened. That day, the boy heard words again from them. So he got so mad, he got frustrated, he got so angry already. And he tried to smack the head of one of the bullies. He didn't hit that boy actually directly. So, you know what they did after that? They beat them up. 4 of them. That's why he has a lot of bruises all over his body. The question is, all those parents of all children who bully that boy, whoever the parents of the children who like to bully other children, the question is here. How could your child become like that? How could your child like to bully other children? Oh my God. Ito yung nakakahiya, guys. Pag ang anak natin nanakit, gumawa ng hindi maganda sa labas. Ang tanong, paano mo ba pinalaki ang anak mo? Paano ka ba pinalaki ng magulang mo? Sa atin, balik yan talaga, guys, na mga magulang. Especially kung ang mga anak ninyo ay normal, bakit naging ganyan? Talong-talo pa ng may kapansanan. Sabihin ko sa inyo, guys, yung tinatawag nyo ng mga bata na baliw, buang, ganito kasi hindi makapagsalita, o di kaya ay nagsasalita utal-utal, putol-putol, or nagsasalita ng kung ano-ano, they are not baliw, they are not buang. They've got a lot of things inside their mind. What they think is what they speak. Pero guys, ito yung masasabi ko sa inyo. Yung mga batang may autism, ADHD, napakatalino nila yan. Pag sila ay na therapy, sila ay na-train ng magulang nila, tandang-tanda nila yan ang tinuturo sa kanila. At nai-stick yan sa kukuti nila kung paano sila tinuturuan, kung ano ang dapat lang gawin nila. Sila yung mga bata na tinatawag special. Kasi napaka-special talaga nila. Pero yung mga batang normal na may mga attitude na ganyan, may mga behavior na ganyan, ay, kayong mga magulang ang mapapahiya dyan. Sabi ko sa inyo eh. Dapat kung kayong mga magulang na may anak na mga normal naman, dapat magpakatino kayo para hindi naman matuto ang mga anak ninyo ng kabalaskugan at manakit o gumawa ng bagay sa labas.
Kasi nakakahiya sa atin yung mga magulang kung question tayo. What kind of parents we are? 'Di ba? Kung yung mga magulang na mga batang may kapansanan, nako-question din yan. Ano bang ginawa? Usually, dinajudge nila wrongly ang parents ng batang may kapansanan. Anong usually naririnig ng mga nanay na may anak na may kapansanan? Baka naman ininuman mo ng gamot. Baka naman sinubukan mong ipalaglag kaya naging ganon. There's no such things with that. Be aware. Ang mga bata na naging autism or ADHD, hindi yun ibig sabihin na sinubukan sila na ipalaglag or ininuman ng gamot. There's a lot of factors kung bakit sila ay naging autism or ADHD. Most of all, God designed them as an autism at ADHD because they've got a special talent that they can contribute in our society. Kaya kayo mga normal, kung sino man makapanood ng video ko na ito kayo mga normal, kung kiniklaim nyo na normal kayo at ang ibang mga bata ay abnormal or buang o baliw pa man, dapat maging matino pa kayo ikumpara sa kanila tingnan. Hindi yung nananakit kayo, nang bubuli kayo, nagsasaliti kayo ng ganun. Kayo din ng mga magulang na may anak na normal, be more hands-on naman kayo sa mga anak ninyo. Turuan nyo ang mga anak ninyo kung paano tanggapin, paano mahalin ang isang batang may ganon. Hindi yung baliwala lang sa inyo. I don't think so. What kind of parents you are that you have no idea what's going on your child? What kind of parents you are that you have no idea what's your children doing outside your house? Ito lang. Kung ayaw nyo makagawa ng krimen ang mga anak nyo, kung ayaw nyo ang mga anak nyo masangkot sa mga kaguluhan sa labas, sa loob ng pamamahay nyo dapat, at kung hayaan nyo man yan sa labas, dapat naka-watch out kayo dyan. Hindi yung bahala na si Batman. Porkit normal ang mga anak nyo, pinapabayaan nyo lang. Kaming mga magulang ng mga batang may kapansanan, sobrang sacrifices namin para maging okay sila. Pero kayo mga magulang na may anak na normal, what the hell? Anong natutunan ng mga anak nyo? Nakakatawa kayo. Are you fit being a parent kung ang mga anak ninyo ay nananakit ng bubuli? I don't think so. Kaya ang advice ko sa pinsan ko, i-undergo ng counseling therapy ang batang yan para makarecover sa traumatic experience na ginawa sa kanya. Kayo din ng mga magulang ng batang may kapansanan, be more aware na may mga masasamang damo sa paligid na kahit gaano kabait ng mga anak natin na may kapansanan, may mga anak talaga o may mga tao talaga ng bubuli. Hindi yan ginusto ng mga anak natin na bulihin sila. Actually, yung mga batang may kapansanan, yung mga batang may autism, ADHD, hindi sila pala away. Hindi sila nag-uumpisa ng away. Hindi sila nangangaway. Hindi nga sila marunong magsalita ng masasama eh. Most of them, dahil lack of knowledge sila sa mga bagay na yan. Pwera na lang, kung ang mga magulang nagsasalita ng kabastusan, nagsasalita ng mga pangit na salita na usually naririnig ng anak nila may kapansanan, of course, maa-adapt yan.